Magandang araw ulit para sa bawat isa. Pakibati nyo ulit yung mga kasama ninyo. Praise God, pati dun sa mga nanonood sa online, nakasama natin. Alam nyo, sobrang, every time I see you gathered in this place, ako po, masayang-masaya po ako kasi nabe-bless po ako sa inyo. Dahil hindi ho madaling bumiyahe. Mainit, di ba? And yet, you are still willing to come to worship the Lord and to fellowship with one another. Kasi yun ang utos ng Lord. It's a great honor to the Lord. No? At hindi lang ho yun. Pati ho yung mga nanonood sa online, meron po nag-text, totoo yan, ang layo namin. Nasa malayo kaming lugar. And praise God for this platform where we can also encourage each other kahit sa ganitong pamamaraan. Di ba? So, it's a great blessing. So, talagang purihin natin ang Panginoon Diyos. Now, alam niyo po, we are starting a new series, di ba? Loving God, a life of worship. Kung naalala po ninyo, kasi ang saya-saya po nung nakaraang Wednesday during the worship night. Sino naka-attend sa inyo? Wow, ang daming wala. So, anyway, sayang. Alam ko naman, hindi naman siya talaga madali. Napapansin, punong-puno, di ba? Sorry. Punong-puno. And nakakatuwa po ang sarap pong purihin ng Diyos because of who He really is sa ating mga awitan. And sabi nga ng Bible, if we are filled with the Spirit, we can sing songs, we can exchange singing psalms and hymns and melodies from our hearts, declaring and thanking the Lord. So napaka-importante nun. Ganun pa man, hindi limitado ang worship sa awitan. Kasi yun, inidideclare mo lang kung sino si God sa iyo. So whatever we do, wherever we are to worship the Lord. Kahit nagluluto tayo, dapat worship sa Panginoon Diyos. Kahit na tayo. Alam niyo ba, even David, sabi niya, even in my sleep, I lift up your name. Diba? Ang sarap na, no? You exalt Jesus sa lahat ng ginagawa mo. Sa iyong pag-aaral, sa iyong pagtatrabaho, sa lahat ng area ng buhay. Kaya exciting ang buhay kasi it's a life of worship. So, yun po ang isang bagay na dapat nating matutunan. Now, bago po ako magpatuloy, dahil nakita naman natin kung anong buti ho ng Diyos. Gusto ko lang kayong kwenta ng konti. Isang mama talagang sobrang frustrated. Sabi niya, ayoko na! Magpapakamatay na ako! Ganyan. Galit na ganyan. Sabi nung kaibigan, bakit naman? Sabi niya, lagi na lang akong mali. Ganyan. So, talagang sama-sama ng loob niya. Tapos sabi nung kaibigan niya, pare naman, ba't ka naman magpapakamatay? Mali ka sa iyong naiisip. Sabi niya, ayan, mali na naman ako. Sabi na nga Ang kawawa, parang, puro na lang mali. Naranasan niyo na po ba yan? Na parang you're so frustrated in life kasi parang gusto mo naman magbago pero parang mali ka na ng mali. Sino nakaka-relate? Good. Lahat tayo may ganong pakiramdam. Yung iba hindi nagkakamali, no? Hindi, sa totoo lang, kahit ng iba sa atin, marahil, paglinggo, tataas ating kamay natin, Lord, talagang sa'yo na ako. Tapos during hindi pa nakakalayo, hindi ka pa nakakalabas ng lugar na ito. Nagkamali na naman, parang nakakahiya naman kay Lord. Lagi na lang akong nangangako. Alam nyo, yun ang isang malaking pagkakamali nating lahat. Parang we think that we will change because of our promises to the Lord. Kaya nga yan ay napaka-importante kasi since everyone commits mistake and everyone fails, ang tanong is how are we to handle or how can we keep on loving God even when we fail? Kaya yan ang topic natin ngayon. Love God even when we fail. Bakit ito importante yan? Some people would say, takot akong lumapit sa Diyos, natatakot na akong lumapit sa Kanya, kasi alam ko naman, mafe-fail ko na naman siya ulit Di ba? Alam ko naman, palpak na naman ako, ganyan. Ayoko na. Now, let me just encourage you, especially tayo pong lahat, Lahat tayo, whether you're followers of Jesus or not, marahil meron tayong somehow ganong klase ng feelings. Kaya iba nga, sa sobra hong hirap sa kanilang pinagdadaanan ng lagi nilang failures, minsan isip nila, kaya iba nagpapakamatay, iba naglalasing, iba kung ano-ano ng bisyong pinapasok. Kasi feeling nila, yun yung paraan to escape the reality of failures. Now, let me just encourage you this. Lahat tayo are bound to fail because we're living in an imperfect and broken world. Okay ba yan? Bakit? Sabi nga ni Paul, for the creation was subjected to futility. Not willingly, hindi naman niya gusto
but because of Him who subjected it in hope. Lahat tayo, whether we like it or not, ay talagang subject to futility dahil nga sa ating pagkakamali. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos for us to discern what is good and evil for ourselves. Nung pa sa simula yan, even nung creation pa lang ng mundo, sinabihan niya na yung tao, and yet people are so stubborn na hindi ho sila naniniwala sa Diyos. Kaya nga ho sabi ng isang Scottish novelist and playwright, si J.M. Barrie, we are all failures, at least all the best of us are. Lahat tayo nagkakamali. Pero paano na? Paano na ang ating kinabukasan? Kaya nga sabi nga nila, dapat nga ang pinapractice natin, tinetrain natin ng mga bata, lahat. Hindi para magtagumpay. Tinetrain din natin sila paano mabigo. Kasi mas maraming kabiguan at disappointments kaysa sa tagumpay. Pakisabi mo sa katabi mo, totoo ba yan sa'yo? Hindi na totoo lang. Pag-isipan mo, totoo ba yan na mas maraming disappointments? Nako, isang araw lang yung kasal, mas matagal yung disappointments. Pag hindi tama ang ginawa mo. Ano ko nyo? Sa marami, hindi nila alam paano harapin ang buhay. Kaya disappointments and disappointment after disappointments. Kawawa naman. Kaya anong dapat natin gawin? Now, let me give you a good news. Alam niyo po, whether you are a follower of Jesus and not yet. Gusto kong sabihin to sa inyo. Our victory is not dependent on our promises and our ability to overcome. It is in what Jesus accomplished on the cross. Kaya sabi ni Paul, but thanks be to God who gives us what? Victory through our Lord Jesus Christ. Diba, ang sarap nun? Purihin ng Diyos. Sabi niya, pasalamatan natin ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, kaya naman, huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang mawalan ng gana. Sabi ganun, my beloved brethren, maging matatag ka, maging immovable ka, always abounding in the work of the Lord. Huwag kang magsasawa. Kapag dadapa ka, bangon ka ulit. Sabi ganun, knowing that your toil is not in vain with the Lord. Kaya nga, as Christians, listen to this, as followers of Jesus, believers of the Lord, our default mode is to rise up when we fall. Nagkakaintindihan, kaya nga, learn to fall upward. Parang yun? Parang malalaglag ka pataas. Yan ang kakaiba nating kapangyarihang ibinigay ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, for a righteous man falls 7 times and rises again. Yan ang isang katotohanan. Kapag bumagsak, bangon. Kapag tinaboy, bangon. I remember John Wesley was rejected. Sabi niya, nireject siya ng Church of England. Ano sabi niya? The world is my Paris. Walang problema. Tinanggal niyo ako sa lugar. But the world is my Paris. And you know what he did? Nag-preach siya sa sementeryo. At napuno yun. At yun ang simulain ng Methodist movement. Di ba, naalala ko si J. Campbell Morgan, isa na namang kilala at sikat na pastor sa Inglaterra noon. Ano sabi niya? When he was rejected, he was not ordained as a pastor ng Church of England. Sabi niya, the world rejected me, but God accepted me. Yan ang bagay na dapat nating tatandaan. It's not about what people will say about you, kundi anong sinasabi ng Diyos tungkol sa'yo. Hello? Pakisabi sa katabi mo, people may reject you, but God is always welcoming you. Pakisabi sa katabi mo, wag kang matakot. Kahit atin mo, ayaw mong kausapin. Parang nire-reject mo na siya. Pero hindi. Di balik, kung hindi ka kinausap ng katabi mo, wag mo siyang intindihin. Mahalin mo pa rin siya. Patulugin kung kinakailangan. Di ba? Yan ang ating dapat tatandaan. Now, bakit tayo nakakatiyak that we will rise again? Because when he falls, look at this, he will not be hurled headlong. Sabi niya, because the Lord is the one who holds His hand. Itong masarap, kapag kasama natin si God, hindi tayong may hawak sa Diyos na nakakabitaw tayo. Siyang nakahawak sa atin. Kaya kahit nakabitaw ka at nadapa kang ganyan, hindi ka susubsob dahil hawak ka niya. Ang takot mo ha. Kasama sa acting yon. Di ba? Sa totoo lang, hawak ka niya. Hawak tayo ng Panginoon Diyos. Kaya sarap ka. At ang ganda nito, si David ang nagsasabi nito. At si David, ay bagamat a man after God's own heart,
whose desire is to do God's will. Tingnan nyo naman, hindi siya exempted sa pagdapa at pagkakamali. Talagang nadapa siya big time. Nasusundan po natin. And yet he was saying, you will not be hurled headlong. Kaya ang sarap isipin, wow, kung si David may ganitong patotoo, then you and I can also say the same with confidence na hindi ba, madapa man ako, babangon ako ulit kasi hawak ako ni God. Hindi ko hawak si God, siya may hawak sa akin. Amen po? Yan ang panghawakan natin. Huwag natin kakalimutan yan. Kaya nga, tulad ng binasa natin, ito ang nangyari. Listen, para lalo maintindihan natin, paano nga? How can I keep on loving God when I fail? Di ba? Kasi ulitin ko our default mode is to keep on loving God. Walang sukuan because God will never give up on you. Okay ba? Kaya huwag ka susuko dahil hindi ka sinusuko ng Diyos. Kaya ito ang sagot ng Diyos sa atin na yun. Then Satan stood up against Israel and moved David to numbers Israel. So ito dito pa lang pinapakita na kagad, oops, sino nagsasabi? Satan stood up against Israel. Anong pangalan? Ang pangalang Satan. Ang ibig sabihin niyan, kaaway, adversary. Okay? Accuser. O kaya ay slanderer. Yan ang pangalang Satan. Kaya dyan pa lang, maintindihan nyo na kaagad that this Satan, ang kanyang motibo bilang kaaway ng tao ng Diyos is to destroy us. Whether we realize or we admit that or not, merong reality ng unseen world. May reality ng unseen world. Hindi tayo-tayo lang to. Kaya sabi ni ito isipin nyo tinulak niya si David bilangin ang bayan ng Israel. Walang masama sa pagbibilang. Kaya nga may numbers. Kaya nga kahit sa Acts, they counted all those who believed. There's nothing wrong about that. Ang problema, ano yung laman ng puso mo? Ano yung dahilan? Ba't mo binibilang? Kaya nga, kung mapapansin ninyo, nung binilang nito ni David, eto na. Kaya binabalaan na tayo kagad na may demonyo. Okay? Hindi yung katabi mo, hindi mo siya nakikita. Okay ba yan? Kaya nga, maging si Pedro, huwag kang makasisiguro. David was victorious after victory, nanalo na siya, nakabalik na siya. Ito, by this time, medyo last quarter na ng buhay niya, pa-ending na siya. So sa madalit salita, experiencado na siya. At hindi lang yan, lagi siyang nagka-quiet time. So hindi ibig sabihin, pag lagi ka nagka-quiet time, accepted ka na sa tukso. Kung babasahin niyo yung Psalm, ang dami niyang awitin ng pagsamba sa Diyos. And yet he failed. Di lalo na kung hindi ka pa nagka-quiet time. Hello? Kung si David nga pumalpak, di lalo na kung hindi pa tayo nagbabasa ng Bible. Hindi pa tayo nakikipag-usap kay God. Nakuha nyo? Walang exempted. Kaya kung inaisip mo na si David nahulog, lalong-lalong we have all the propensity to fall. Okay? So, tingnan natin ito. Tingnan nyo ha. Sabi niya dito. Kaya sabi ni kahit si Peter, naalala si Peter. Kasasabi niya lang, you are the Son of God. You are the Messiah, the Christ. You are the Christ, the Son of the living God. Di ba kasasabi niya lang? Mabem, ganyan konti. Sinasabi niya na kaagad. Nung sasabi si Jesus na mamamatay siya at magsasuffer siya sa kamay ng mga elders sa pagdating sa Jerusalem, sabi ni Peter, huwag kang nega. Lord naman hindi yan mangyayari, no? Please, be positive thinker. Baka hanapin nyo, ganyang version. Walang ganyan, ha? Ano lang yan? Parang kunyari, director's point of view. Okay? So, huwag ka doon. Agad-agad, ano sabi ni Lord? Ano sabi ni Lord? Tingnan ninyo, ha? Ang sagot ni Lord, He turned and said to Peter, hindi si Peter in-address niya, get thee, ikaw. Ang in-address niya sino? Si Satan. Get thee behind me, Satan. Ang sabi niya, you are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God, on God's interest, but man's. Kanino daw nakatingin? Ito kahit sa mag-asawa, pag nag-aaway kayo, huwag niyo isipin asawa niyo ang kalaban niyo. Pero huwag niyo a-address sa Satan. Baka mami-misinterpret kayo. Diba? Ikaw satanas ka. Walang ganon. Kasi away talaga yan. Di ba? Minsan ginagawa nyo na yan. Bruho, ganyan. Pero wag ganon. Ayaw ni Lord yon. Ang punto rito, God is just telling us na may reality ng espiritu ng kadiliman that's trying to destroy us.
Are you following? Kaya nga, itong mismong si Peter na ito, sabi niya, kaya mag-iingat kayo. Sabi niya, mag-iingat kayo, bakit kamo? Ay, bakit siya gumalaw? Ay. Yan. Be of sober spirit, be on the alert, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Yang diablo na yan, parang leon. Nag-aabang yan kung kailang hindi ka handa. When you are unguarded, parang hindi ka prepared, biglang aatake yan. Yung sasabi ni Satan. Kasi kaka-rejoice siya lang eh. Biglang eto na kagad, hindi niya napansin. Paano malalaman kung si Satanas nga yan? Kunyari, pumasok sa isip mo, paano malalaman? Gusto niyo malaman? God's interest or man's? Pag-isipan mo. Kaninong interest ang sinusulong mo? Again, lalong mas maganda kung alam mo yung sword of the Spirit, which is the Word of God. Alam mo yan, binabasa mo palagi, inaaral mo kasi you want to please the Lord. You want to know what God wants. So, lagi mong i-meditate. Ngayon, madali mo ma-discern kung mali. Ang problema, si Satanas gumagamit din ang salita ng Diyos. Di ba? Gagamit din siya. More normally, yung ginagamit niya out of context. Kaya nga kung gusto niyo ma-check, hindi yung eto yung passage, tapos babanatan mo yung ng ibang passage, wag ganun. Gusto mo ma-check, i-correct mo yung passage na ginamit. Nakuha niyo? Kaya tingnan mo, nasa konteksto ba yan? Yun. Kaya titingnan nyo, kasi importante yan. Si Satan gumagamit din eh. Kaya dapat alam ninyo, sa dami ngayon, grabe, pumunta lang kayo sa YouTube, napakadaming nagtuturo ng kung ano-ano. Paano nyo malalaman kung sino totoo? Sasabihin lang sa'yo, eto, mali ito. Hindi mo naman chinecheck. Ang pagandahan na ng lalaki. Ay, mas gwapo to. Tama to. Ito, pangit ito. Taba-taba, laki ng tiyan. Mali ito. Diba? Delikado yun. Di lagi na lang mali ako. Kaya checkin ninyo kasi delikado yun. Tingnan nyo, ano yung interest? Ito ba yung interest ng Diyos o interest ng tao? Okay ba yan? Kaya ito, importante yan ha. Kaya, kahit sa pag-discern mo, titingnan mo yun. Kaya naman, sabi si Paul, put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Look at the words. Our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against the powers, against the world's forces of the darkness, against the spiritual forces. So, madalit salita, yun ang dahilan kung bakit we need to be always filled with the Holy Spirit so that we can easily discern. Hindi tayo to. Hindi to pagalingan. Hindi discern to, Lord, ano po ba to? Kaya minsan lumapit yung anak ko, Papa, umiiyak siya, Papa, tinitira ka ng tinitira sa ano, paano ba yun? Huwag mo intindihin yan. Simple lang anak, lahat tayo haharap sa Diyos. Okay ba yan? At the end of the day, ang Diyos ang maghuhusga. Hindi naman tao eh. Kaya hindi ako nagpapabother sa ganyan. Ang dami kong ginagawa para sa Diyos. Nakuha nyo? You focus on God's interest, not on yours. Wala naman tungkol sa atin eh. Tungkol to sa Panginoon. Okay ba? Are you following? Okay. So, tuloy tayo. Kaya ito, ilagay natin sa isip natin to. Ngayon, tingnan nyo, ito na nangyari. Ito alam mo na kagad na delikado na, may Satan ang gumagalaw. Bakit? Una, tinuruan tayo ng Lord, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Sino sa inyo, laging pinagpe-pray nyo yan? Maya't maya. Kaya pala kayo natutokso eh. Hingin nyo sa Lord yan. Ako, every day of my life, Lord, lead me not into temptation, but deliver me from evil. Minsan nga nagkamali pa ako sa harap ng salamin. Ay, ako pala yun, evil. Di ba? Ang punto ko, I need to keep on asking God. Minsan nagdadrive ako, Lord, lead me not into temptation, but deliver me from evil. Kasi hindi ko alam ang pwedeng mangyari habang nagdadrive. Di ba? Lalo-lalo na, pagkas hindi ko kasama asawa ko, at kasi sabi ng asawa ko, sabi niya, mag-iingat ka, huwag kang makikipag-away sa kalye, huwag kang Kaya, Lord, lead me not into temptation, but deliver me from evil. Kasi hindi mo alam. Nakuha ninyo? Hindi mo alam. Kaya ang bait ng Diyos, binigyan tayo. Ngayon, ang galing ng Diyos, gagamit din siya ng tao para paalalahanan tayo. In this case, sabi niya, Joab, may the Lord add to his people 100 times as many as they are. But my Lord the King, are they not all my Lord's servant? Why does my Lord seek the things? Why should he be caused guilt to Israel? Nirebuke na siya. Kumbaga, ako yung leader, ako si mukhang may tama itong sinasabi Makapag-pray nga, Lord,
Ano ba sinasabi nito si Joab na to? Hindi kasi agad ako maniwala kay Joab kasi masang tao to eh. Marami itong pinapatay na walang kalaban-laban eh. Nakuha ninyo? So, sasabihin mo pa rin sa Panginoon Diyos, parang si Balaam, yung donkey bilang nagsalita. Sa lahat naman ng pagkakataon, paano ka naman nakakita nagsasaltang donkey? Di dapat nag-isip, uy, ba't nagsalita to? Baka sa Diyos na to ah. Di ba? Nakuha ninyo? Kunyari kayo, nakikinig kayo ganyan. Parang, makinig kayo, uy, baboy nagsasalta. Baka may katotohanan to. Pag-isipan ninyo, hindi yung tanggap kayo ng tanggap. Dalhin nyo sa Diyos, Lord, tama ba ito sinasabi ng maman to? Tama ba ito pinagsasabi nito? Turuan, guide mo nga ako kasi kayo naman ang katotohanan eh. Since you want all of us not to perish, Lord, i-guide mo kami sa tama. Hindi ko ako nagsalta ito, maniwala ka ha, pwede? Hindi. Sabihin nyo sa Diyos. Kasi maririnig nyo, kung tama ito sinasabing itong maman to, Lord, bigyan mo ako ng isang kapapakumbabang puso na sumunod ako sa kaparaanan ninyo. Di ba? Hindi yung tutulugan mo na lang. Yung iba tulog na lang. Ayoko na yung makinig dyan. Sayang. Mababangungot ka din. Kaya balik tayo dito. So, sabi niya gano'n, mag-guilty pa Israel. Sabi niya gano'n. So, Joab gave the numbers and census kasi hindi nakinig si David eh. If you want to look the other details, punta kayo sa 2 Samuel 24. Hindi nakinig si David. Sa halip, sige, bilang na lang. So, 1,100,000 men ang bilang, 470,000 men who drew the sword, but he did not number the Levi and Benjamin. Kasi bakit? Ayaw ni Joab yung ipinag-uutos. Can you imagine? 9 months niyang ginawa yan just to get census. Ang tagal. Ang tagal na pwede sanang ituwid at i-stop. Pero David did not listen. Now, listen to this. Alam nyo, yun ang dahilan kung bakit sa CCF we have small groups, we have accountability. Kasi if we are serious in walking according to God's will, willing tayong maging vulnerable because there is no love without vulnerability. Parang ganito, hindi ako takot maging open sa isang tao dahil I'm willing to improve. Pero kung lagi ako matatakot na merong mga tao magko-correct sa akin, magsasabi anong mali sa akin, then hindi ako willing to improve. Hindi ko mahal si God. Gusto ko lang i-maintain ko yung reputasyon ko. Naintindihan niyo po? Kasi kailangan mo expose yung sarili mo para yun ang risk. Parang you are placing yourself into that risk because I want to walk pleasing to the Lord. Kaya iba natatakot, gusto nila hindi kakilala, hindi mo naintindihan ang accountability yung sinasabi. Kaya ang accountability, you are willing to listen. Kung hindi naman tama yung sinasabi, don't worry. Kasi at the end of the day, si God pa rin naman ng Diyos natin ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So, i-reject mo lang, parang kakain ka lang ng isda. Pagka yung tinik, wag mo kainin. Kainin mo lang yung laman. Kung kaya mo naman, katulad ng ibang tao, kinakain, pati ulo, okay din. Basta kaya mo. Ang mahalaga, intindi mo ng mabuti, I want to please God. Kaya naman, I would intentionally join a group whether I like these people or not, but I'm willing to become better. Yun ang issue dito. Kaya you're acting in love. Are you following? Hindi ito yung parang requirement, mag-D-group ka. Hindi. Are you willing to please the Lord? Tanong mo sa katabi mo, ikaw, gusto mo bang mag-grow sa Lord? Gusto mo mag-grow sa Lord? Tanongin mo. May D-group ka na ba? Wala namang ganyanan. Diba? Just ask yourself. Kasi, tuloy na tayo ngayon. So, hindi siya nakinig. Ito nangyari. God was displeased with this thing, so He struck Israel. Patay. Nagalit si Lord. So, anong gagawin na natin ngayon? The Lord is displeased. We failed big time. Now, baka matanongin ninyo, ano ba pagkakamali sa pagbibilang? As I've said, yung pagbibilang, minsan act of, lack of faith. Di ba? Faith pleases God. Bakit lack of faith? Kasi nakatingin ka doon sa bilang ng army mo kaysa kay God. Maintindihan? Nakatingin ka, para ang security mo based sa dami ng bank account mo, savings. Naku, ang security ng kinabukasan, wala sa savings. Kasi yung iba, tuwan-tuwa. Sabi niya, may billions of pesos na naipon. Nagsara yung bangko. Ang PDIC hanggang 500,000 lang. O paano ka ngayon? Naintindihan niyo yung sabihin? Kaya huwag ka magtitiwala sa savings. Kay Lord pa rin. Dati may insurance pa. Para makakapagkuleyo yung mga anak. Merong tinatawag na college assurance plan. Kung kailan nag-college yung mga anak ko, nagsara.
Sabi ko, grabe naman to, buti na lang kay Lord ako nakaasa, hindi sa mga insurance na yan. O hindi, siyempre, naubos yung pera mo, dahil nagbigay ka, kasi proper stewardship lang naman yun. Gamitin mo, kung yun ang nalalaman mo how to be responsible with your money, sige, nawala. Para sabihin ng Diyos, huwag kang magtiwala dyan, magtiwala ka sa akin. Okay ba yun? Sa awa naman ng Diyos, libre din pag-aaral nila dahil napunta sila sa pambansang paaralan ng Pilipinas, di ba? Walang bayad. Ganun talaga, biniyayaan na lang sila ng talino, hindi na lang ng pera. Okay ba yan? Kaya, hindi ko wala kang pera, wala ka ng yaman. Ang daming yaman ng Diyos, iba-ibang paraan. Yung kaibigan mo lang, yaman na eh. Di ba? Habang di ka kumakain, tawa kayo ng tawa. At least, di ba? Kahit gutom ka, tawa ka ng tawa. Kaya, so anong gagawin natin? Learn to row. Ayan. How to love God when you fail. Hirap ka na, para ka nalaglag na sa barko. Then matuto ka mag-row para makatakas ka. Row. Remember, row. Sabi mo sa akin mo, row. Ayan. Ano yan? First, repentance, obedience, and worship. Repentance, obedience, and worship. Para nag-row ka. Ganyan. Repentance para you keep on moving forward. Kahit nalaglag ka sa barko, just keep on moving forward. Okay ba yan? Yan po ang ibig sabihin niyan. So let's start. Repentance. What does it mean? Sabi rito, God was displeased with this thing, so He struck Israel. Look at David. Ganito ang repentance. David said to God, I have sinned greatly. Agad-agad, it is an admission and realizing, talagang mali ka. Kumbaga, kunyari ikaw nagbabiyahe. Halimbawa, papunta ka ng Laguna. Ikaw, papunta ka Laguna. Ngayon, sa pagbabiyahe mo, nagulat ka. Nasaan na ako? Pag hindi mo alam kung saan ka, ligaw ka, tama? Pero pa sa sandaling laman mo, ay, nasa Bukawi na pala ako. Bukawi. Ligaw ka ba nun? Ligaw? Hindi ka ligaw. Alam mo na kasi nasa Bukawi ka eh. Ibig sabihin, mali ang direksyon mo. Tama? Mali ang direksyon mo, pero hindi ka naligaw dahil alam mo na kung nasaan ka eh. Ngayon, alam mo na kailangan mong mag-U-turn. At babalik patungo sa Laguna. Tama? Ang masama, hindi mo alam kung nasa saan ka. Buti na lang si David, alam niya na nagkasala sa Diyos. I have sinned greatly. Hindi siya nagbulag-bulagan. Ang problema ng tao, kaya hindi makapag-repent, hindi niya alam kung tama o mali yung ginagawa niya. Basta alam niya, ginagawa ko to para sa Diyos, siguro naman tama ito. Di ba? Problema yan. Malaking tama yan. Pag-isipan ninyo, maraming taong ganyan. Basta alam ko, sincero ko, tama to. Hindi. Tingnan mo yung Bible. Ano siya sabi ng Diyos? Tama ba talaga yan? Naku ha, alamin mo nang mabuti. Now, tingnan nyo. In that I have done this thing, talaga, ay naamin niya, ako gumawa nito. Hindi sila, hindi niya bine-blame ang ibang tao. Kasalanan kasi ito si Joab eh. Hindi niya pinilit yung tama eh. Tumahimik na lang at sumunod na lang ng padabog-dabog. Diba, hindi. Ako may pagkakamali ito. But now, please take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. Wala nang pagtatakip. Kasalanan ko to. Yan ang unang kailangan sa repentance. Now, alam nyo ba paano ginagawa ng Diyos yan? Yung parallel story nito, pareho-pareho sa 2 Samuel. Tingnan nyo nangyari. And now, David's heart troubled him after he had numbered the people. So David said to the Lord, I have sinned greatly in what I've done. But now, O Lord, please take away the iniquity of your servant, for I have acted very foolishly. Pareho-pareho, di ba? Pero ang dinagdag niyang portion is that David's heart was troubled. Bakit importante yan? Alam nyo, God uses our conscience para i-bother tayo. Kami sa alam nating mali eh. Kasi may nagbabother sa atin na parang mali itong ginagawa ko eh. Dali mo na agad yung issue sa Diyos. Nakuha ninyo, huwag nyo nang pagtigasan pa. Maybe to some of you, while you are now listening, no? Biglang, lakas ng tama nun ah. Kinakausap ka na ng Diyos nun. Huwag mong tulugan. Hindi, tama yan. Ayoko. Hindi. If you are really repentant, huwag mong ibaliwalain when God deals with your heart. Because God is higher than your heart. Kaya sabi ni John, sabi niya, God is higher than our hearts. So if our heart condemns us, di ba? Agad-agad, pag-isipang, ba't ako kinukondemn? At huwag mong tigasan. Kasi the moment na naging seared na yung conscience, wala na, hardened heart ka na, kapare ni Pharaoh. At doon, tutulungan ka na rin ng Lord, patigasin pa lalo yan para talagang judgment na para sa'yo. Nakuha ninyo?
Kaya huwag ka magmatigas. Ibig sabihin, you let your heart to be so tender, willing to change, willing to listen to God. Kaya when he heard it, talagang, wow, inadmit niya kaagad. Now, kaya nga, tingnan nyo, sa 2 Corinthians, minsan, it causes us some form of sorrow. Sabi niyan, I now rejoice so that you were made sorrowful to the point of repentance. So anong punto niya? Yung being sorry, wala pang repentance dyan. Yung feeling sorry, pwedeng mag-lead to repentance. Nakuha nyo? The sorrowful to the point of repentance. For you were made sorrowful according to the will of God, so that you might not suffer loss in anything through us. Ito sabi niya, for the sorrow that is according to the will of God produces repentance without regret, leading to salvation. But the sorrow of the world produces death. Kasi pwede kang maging sorrowful, pero hindi ka nagre-repent. Parang si Judas, sorrowful, nagpakamatay. Hindi nag-repent. Sa halip na tumakbo kay God, tumakbo, magpakamatay. Ganon din sa atin. Kapag tayo po ay sorrowful, if we feel sorry about our mistakes, takbo ka kay God. Yun ang repentance. Pero kung hindi ka tumakbo kay God, tumakbo ka kung saan-saan, hindi repentance yun. You keep doing your own thing. Andiyan pa kayo? Kaya nga, itong aking definition ng repentance, pinakorek ko nga kay Pastor Ricky kanina. Repentance is not just feeling sorry for our sins. It is a radical change of mind and heart that leads to a change in behavior. May pagbabagong mangyayari. It requires a high view of God as seated on His throne. Sa madalit salita, Lord, nagre-repent ako, so ikaw na ulit ang maghari sa akin. Ikaw na nga manguna. Ikaw ang CEO, hindi ako. And sabi niya, and putting ourselves in our rightful place as His followers. This leads to worship, obedience, and turning away from the things that displease the Lord. Yan ang totoong repentance. Pag lumapit ka kay Jesus, parang sasabi mo, bati na tayo. Ayoko nang gawin yung hindi nakakalugod sa'yo. Okay ba yan? Kasi ngayon, ang dami ng tao ngayon, hindi na tinuturo yan ang sa kanila, basta napatawad na tayo din, Lord, okay na yan. Mali. Ang totoo niyan, the closer you become to the Lord, the often we repent. Ba't ko nasabi? Kasi the closer we are to the light, lalo natin nakikita, ay, ang dami palang dumi na hindi ko napansin una. Kaya lagi ka nagre-repent. Kasi nga, nasasaliwa ka, balik ka ng balik. Saliwa. Balik ka ng balik. Kasi yan ang issue ng repentance. Kaya nga sabi ni Martin Luther, ito yung issue ng, like ang U-turn ng U-turn. Kasi ito, sabi ni Martin Luther, when our Lord and Master Jesus Christ said, repent, we willed the entire life of believers to be one of repentance. Yung buong buhay ng mananampalataya ay buhay ng patuloy na pagpapalit ng daanan tungo sa tamang paraan ng Diyos. Are you following? Okay pa kayo? Nasusundan? Okay, good. Now, tingnan niyo po ito. Kaya sabi ng Panginoon, may bunga yan eh. Therefore, bear fruits in keeping with repentance. Do not begin to say to yourself, we have Abraham for our father. Kung baga sa atin ngayon, Christian na ako, pinanganak na ako sa Christian family. Hindi. Walang kinalaman yan doon. Sabi niya ganoon, I say to you that from these stones, God is able to raise up children of Abraham. Sabi ng Lord, ang totoong repentance ganito. Na-realize mo, hindi si God ang Diyos sa buhay mo, kaya lalapit ka sa Kanya. Kaya nagtanong sa kanila yung mga, nagtanong kay John the Baptist, yung mga tao. Tulad na sabi niya, anong gagawin ko ngayon? Kung may dalawa kang pantalon, because you have to be loving, ibigay mo isang pantalon mo sa isa. O, di ba? Ibigay mo. Sabihin, share whatever you have. Sabi ng isa, yung tax collector naman, nagtanong, paano naman kami? Anong gagawin namin? Huwag kang sisingil ng higit sa nararapat. Kasi karamihan ng tax collector, naniningil ng higit eh. Hindi dito sa Pilipinas. Baka misinterpret ninyo. Hindi dito sa CCF, sa labas. Nangyayari din sa Pilipinas. Nangyayari din, hindi man lahat. Nakakaya naman, baka sabihin lang naninira ako. Mga 99%. Yung mga, kung hindi mo ginagawa, okay lang, at least kasama ka sa 0.1. Okay ba yun? Ang mahalaga, alamin natin. Kaya nga wala nangyayari sa Pilipinas eh. Ang mahal-mahal ng mga buwis. Alam nyo minsan ginagawa, hindi dito. Yung buwis sabihin, okay lang, bayaran mo 5 milyon. O magkano kaya mo? 2 lang. O sige, 2. Ang resibo mo, 100,000 lang. Tapos kasabi pa, huwag ka mag-alala, taga-CCF din ako. Ha!
Di ba? Kausapin ka naman ni Lord. Hindi kita tinitira. Sinasabi ko lang, nangyayari din ito. Nangyayari. Kasi para tayong di nagtitiwala na sa ang Diyos magpo-provide sa atin. Nagtitiwala tayo sa manipulasyon na ginagawa natin. Ay, iba sasabihin lang, wala kami magagawa eh. Ano yan eh? Meron niyang papasahan pang iba eh. Naku, pasensya na kayo kung ano na pinagsasabi ko rito. Pero totoo yan. Nangyayari din yan. Di ba? Kaya nga, ang repentance sa totoo, may totoong pag-amin at may pagtotoong pagtanggap ng responsibilidad. Sa madalit salita, meron ding pagtanggap ng consequences. Nagkakaintindihan. Yes, we pray that God will spare us from consequences kasi God is merciful. But whatever God decides, okay pa rin. Susunod pa rin tayo. Kaya nga si David, tinan nyo naman, walang paligoy-ligoy. Sabi ni David, Lord, di ba ako naman po yung nagkasala? Sabi niya, ako naman po yung nag-utos sa mga tao. Ako naman po yung nagkasala talaga eh. At gumawa ng masama. Eh Lord, wala naman silang kinalaman eh. Kaya Lord, kayo na lang, sa akin na lang po kayo, tsaka sa tatay ko, tsaka pamilya namin. Huwag na po sa mga tao. Please, huwag na po sila. Ibig sabihin, tanggap niya, Lord, ako naman po eh. Ito masakit na katotohanan ha. Kaya kung bakit tayo dapat maingat sa ating lakarin. Hindi lang tayong tinatamaan, may nadadamay na iba. Hello? Nasusundan po? Ako nagpapasalamat ako sa magulang ko dahil lumakad sila ng tuwid. Kung meron man akong pakinabang ngayon, dahil sa kanilang pinagagawa sa buhay. And praise God for them. Pero maraming mga bata, nasira ang buhay dahil sa ginawa ng kanilang magulang. Hindi sila inalagaan ng maayos, hindi sila minotivate ng maayos, and they never admitted they were wrong. Ako nagpapasalamat ako sa Diyos, I was given that privilege. Nung tinanong ko yung mga anak ko, paano ba ako magiging mabuting tatay sa inyo? Alam niyo, noong una, akala ko madali yung tanong na yon. Kasi isip ko, iba ka dad, iba ka. You're cute. Di ba ganun, di ba? Eh, nagsabi ng totoo. Sabi, pwede kahit ano? Oo. Nung nagsalita na, parang gusto ko sila lahat palayasin. Pero sa awa ng Diyos, humingi ako ng tawad sa kanila. Walang reaksyon. And up to today, I'm still trying my best to become better father to them. Naintindihan niyo po? And by the grace of God, they are really good children, pleasing the Lord. Kaya nga naiyak po ako sa mga experiences ng mga anak ko, makinikwento nila sa akin how the Lord ministered to them. Ay ko, Lord, salamat po na maging sila nakakaranas ng katunayan ninyo. Amen? Kasi ang bait ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, sumunod tayo, hindi para pahirapan tayo. Gusto niya maging maayos ang ating mga buhay. Kaya, anong ginawa ni Lord? Tingnan nyo. And the Lord spoke to God, David seer. Ibig sabihin ng seer, siya po ay prophet ni God, giving the message of God to David. And sabi niya, and go and speak to David, saying, thus says the Lord, bibigyan kita ng tatlong choices. Choose for yourself the consequences. Anong gusto mong gawin ko? So God came to David and said to him, thus says the Lord, take for yourself. Bakit? Ano ba to? Diba, tungkol sa bilang? So, ang problema, si David, nahuhulog siya sa paraan ng ibang tao. Si God against violence. Against violence si God. So by learning how big your army is, parang may tendency ka na ngayon, takutin ngayon yung mga ibang bansa. Huwag nyo kayong magkakamali sa amin. Marami na kami. Nakuha nyo? Ang calling ng Diyos sa Israel, sa Psalm 48, is to be the joy of the world. Kumbaga, ang Israel should be a blessing to many, hindi terorista o terrorizing the world. Hindi dapat ganon. Kaya sabi ng Lord, hindi tama yan. Kaya, anong choice mo? Economic disaster? Bakit ka mo economic disaster? Sabi niya rito, 3 years of famine. Or 3 months to be swept away before your foes. Ibig sabihin, military disaster. Talo kayo sa mga enemies niyo. Or else 3 days of the sword of the Lord, even pestilence in the land. Ibig sabihin, dito naman, health issues. Magkakaroon ng pestilence. Nakuha nyo? Pero dito, mamimili ka. Sabi, and the angel of the Lord destroying throughout all territory of Israel now. Therefore, consider what answer I shall return to him who sent me. Mamili ka, David. Anong gusto mo? Sa kamay, sabi niya, kaninong kamay? Sabi niya, 3 taon na tagutom? Sa kamay ng kaaway? O sa kamay ng Diyos? Wow, ang hirap, sabi niya. David, I am in great distress. Sakit sa ulo nito. Please, ang sarap kay David, he never lost his eyes on the Lord.
Sabi niya, let me fall into the hand of the Lord, for His mercies are very great. But do not let me fall into the hand of man. Sa atin po, pag nagkamali tayo, kay Lord na lang, Lord, sa iyo na lang po. Kayo na po magdisiplina sa akin. Kasi sa totoo lang, minsan ang tao masyadong malupit. Minsan ang tao parang, kala mo hindi sila nagkakamali sa buhay. Di ba? Minsan, kung magparusa, talagang parang na tinamaan mo sa mata, ang gusto, buong ulo tatanggalin sa'yo. Napansin niyo ba yun? Pag apaka mo lang yung paa, naku, parang gusto niyang tagpasin ang buong mong katawan. Di ba? Yung mga saltang, hoy, talsik mo, lumalaway. Di ba? Sobrang yung malupit tayo minsan maghusga sa ating kapwa. Naalala ko tuloy yung kwento ng elder brother tsaka younger brother. Bigla ako na-realize kung ganyan ang elder brother ko, palagay ko lalayas din ako sa bahay namin. Kaya maraming umaalis sa church kasi sa mga Christians na minsan lahat hinuhusgahan. Pati pag dadamit mo, papansinin. Hindi masamang sabihan. Kung mayroon kayong relasyon, pero kung wala naman, huwag mo papansinin. Bakit nakataas yung pusod niyan? Hindi pala nakataas yung pusod. Nakataas yung damit, kita na yung pusod. Ang pangit naman nakataas yung pusod, no? Di ba? Buti gising ka pa. Di ba? Bakit nakataas naman yan? Karating lang yan dito. Bisita yan. Ba't mo pa iniintindi yung damit niyan? Huwag ka mag-alala, hindi niya alam. Giginawin din yan. Next time, magda-jacket na yan. Pero wag mo na siyang husgahan. Mabuti pa, bigyan mo siyang jacket. Oy, mahal ka ni Jesus, ito jacket. O, di ba? Dapat ganun ang ating attitude. Hindi yung, grabe naman to, grabe. Tapos, ngayon, nagwo-worship tayo, nagkaganyan ka. Tapos hindi siya nagtataas sa kamay. Grabe man to, hindi man lang magtaas sa kamay. Kasi may iba, ganyan pa mag-worship, tingin kung saan-saan. Di ba? Intindi mo na lang, first time niya nga eh. Hindi nga siya taga rito. Marahil, hindi niya pa kakilala si Jesus eh. Huwag mo siya pansin. Ay, mamaya, ipapasyal kita. Ganun lang sabihin mo. Ipapasyal kita dito kung first time mo dito para malaman mo kung ano rito. Pero wag mong uutangan, ha? Yung iba naman kasi pinasyal. Ay, alam mo, may bayad yun. Patay kang bata. O, ingat kayo. Ang daming fake account kayo. Lumalabas ang pangalan ko. Fake account yun. Nanghihingi ng pera. Listen to this. Pag may nakita kayo account ng pangalan ko, pangalan ni Pastor Peter, na nanghihingi ng pera, hindi yan taga CCF. Pansin nyo, kahit dito sa ating gawain, walang nanghihingi ng pera, kusang loob mo ibibigay. Okay ba yon? Pati tubig natin, libre ha? Yung iba nga, nilalagay na sa galon. Kakahiya kay Lord. Parang dyan na nag-iigip eh. Pati tissue, libre ha? Tissue, punta ka sa CR, libre yan. Di ba? Iba nga nilalagay sa bag eh. Pero hindi na natin masyadong pinapansin. Di ba? So anong punto ko dito? Si David, talagang hingi ng tawad sa Diyos. Talagang sabi niya, Lord, sa iyong kamay na lang. Sa iyong kamay na lang. Ano naman lifestyle ni David yan? Hindi yan minsanan lang. Alam mo, ganyan si David. Kahit na nagkasala siya kay Bathsheba, ganun na ganun pa rin si David. Hindi niya nagpapalusot, hindi siya nag-excuse. Tingnan niyo, nung nahulog siya kay Bathsheba, sinabi niya, you are the man. Sabi ni Nathan, ikaw yan, ikaw yung lalaki na yan. Tapos sabi ganun, alam mo yung disobedience mo, bigat nun. You despise the word of the Lord by doing evil in His sight. Hindi alam ng tao, kapag ikaw ay nagkamali at hindi ka sumunod sa paraan ng Diyos, parang binabastos mo ang salita ng Diyos. Parang sinasabi mo sa Diyos, wala kang kwenta, hindi kita kailangan. Yun ang sinasabi mo, yun ang rebuke niya sa kay David. Ano sabi ni David? Hindi mo sabi, di naman ganyan, sobra ka naman. Nagkamali lang ako. Hindi, tao lang. Wala nang ganun. Ano sabi ni David? Sabi niya, I have sinned against the Lord. Wala nang palusot, wala nang pa-excuse. Wala na yun. Hindi, nagkamali lang ako, hindi, nakalimot lang talaga ako. Nabigla lang talaga ako. Hindi, wala nang ganun. Ganun ba? Nagkasala ako laban sa Diyos. Hindi niya nagsinabing, nagkasala ako laban kay Bathsheba. Nagkasala ako laban kay Uriah. Hindi, nagkasala ako sa Diyos. Walang patumping-tumpik. Doon mo maintindihan, itong tao na to, naintindihan niya, ano ibig sabihin ng repentance. Kaya pagdating sa prayer niya, be gracious to me, O God. Si God ang focus niya. Lord, maawa ka sa akin. At wala nang paligoy-ligoy. Ako po ang nagkasala. My transgressions, wash me. My iniquity, cleanse me. My sin, for I know my transgression. My sin, wala. Kasi si Bathsheba naman kasi. Lord, sa lahat naman, ba't naman magpapakita siyang mubad? Grabe naman si Bathsheba. Alam niya naman nandun ako sa taas.
Ito si Bathsheba naman, talaga naman. Sana hindi na sumunod. Sana hindi na lang siya sa kwarto ko. Wag po, may asawa na po ako. Dapat gumanon siya. Hindi man lang nagsabi. Crush niya rin ako eh. Wala nang ganon. Sabi niya, Lord, I have sinned against God. Hindi si Bathsheba, hindi si Lord, kayo po. Sa iyo po ako nagkamali. Kay Lord ako humihingi ng tawad. Sa kanya ako humihingi ng tawad. Ganon si David. Ibang-iba, si Saulo. Si Saulo, nirebuke na ni Samuel mismo. Yung mismo prophet Samuel, ano sabi niya? I have sinned. Ganun lang. Hindi, I have sinned against God. Sabi niya, I have sinned. Tapos ang inisip niya pa rin sarili niya, but please honor me now before the elders of my people. Wow, huwag mo naman ako ipahiya sa kanila. Parangalan mo pa rin ako, ha? Tapos sabi niya, and go back with me that I may worship the Lord your God. Sasamba din ako sa Kanya. Pero, huwag mo akong pahiya. Maraming ganyan eh. Di ba? Pagka nirebuke, huwag mo naman ilakas. Huwag mo ipahiya. Huwag mo ko ilagay sa kahihiyan. Now, kapatid, malagay ka sa kahihiyan o hindi na issue yun. Ang mahalaga, Lord, gusto ko makipag-ayos sa'yo. Nagkamali ako eh. Nagkasala ako sa'yo, Lord. Kung mapapahiya ako, di wala akong magagawa. Pero kung kakaawaan mo ako, di okay din naman. Salamat. But one thing I know, I have sinned against you, Lord. I am willing to face whatever consequence it is. Nakuha natin? Kaya walang madilim na kasalanan na hindi papansinin ni God. Ulitin ko, may isang babae po, mapapansin niyo si Saulo, ibang-iba. Hindi niya alam kasalanan niya. Lagi niya sinisisi ibang tao. Lagi sabi, kasi sila gusto nila kasi yung, hindi. At lagi siyang umiiwas sa consequence. Lagi siya nakatingin sa sarili. Si David, inamin niya, i-assume responsibility, accept the consequence, at God-centered siya. Kay God lang siya nakatingin. Now, may isang babae pumasok sa church, kilalang prostitute. Tingnan mo naman sa mata. Ibang-iba. Kaya hindi ko na nilagay yung buong muka. At nung nag-attend siya doon sa church, natamaan talaga siya. Iyak siya ng iyak. Nag-repent. Tapos umarap sa harap, sabi, tinanggap ko po ang Panginoon bilang aking Panginoon. At mula ngayon, gusto ko na pong maging member ng church na ito. Yan ang sinabi niya. Gusto ko na pong maging bahagi sa katawan ni Kristo to be accountable to you. And I want to change. I want to follow Jesus. Biglang tumahimik lahat. Parang, tigilan, parang, siya? Christian? Prostitute? Parang, tumayo si Samuel Colgate, yung pong founder ng Colgate Palmolive. Nung panahon na yon, Christian ho kasi yun eh, talagang deboto yun. Tumayo. Sabi niya, mukhang hindi natin naintindihan ang ibig sabihin ng repentance. Nagpe-pray tayo na masave yung mga sinners, at mukhang hindi naintindihan ni Lord na merong klaseng sinner lang ang tinatanggap natin. Hindi ka pareho ng katulad ditong babae na ito. Minsan ganun ang ating attitude. Biglang natameme lahat ng tao, bigla sabi niya, tumayo sila at we accept you as our sister in the Lord. Ano siya sabi ng Diyos? God is not qualifying what kind of sinners ang welcome sa Kanya. Regardless of what kind of sinner you are, God is waiting for you. When you repent, He will welcomes you and accept you as you are. Nagkakaintindihan? Ganon din tayo dapat sa ibang tao. Na hindi tayo mapagusga, ay, ba't naman? Nagre-repent ito pero hindi pa naliligo. Di ba? Siyempre, kare-repent ka lang eh. Mamaya maliligo na yan. Nakuha ninyo? Kaya wag nating tago, wag nating talikuran, wag nating takbuhan. Aminin at tanggapin natin. Kaya ang sumunod po ay we have to obey. Bakit obey? Alam niyo, minsan isip natin, maghingi na ako ng tawad kay God. Ito na gagawin ko. 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Maghingi ako ng tawad sa Diyos. Maglalakad ako ng panuhod para talagang sasabihin ko sa Lord, Lord, I'm sincere. I want to be forgiven. Hindi ganun. Kumbaga ganito yan. Kung nagkasala ka sa Diyos, kaninong terms? Sa terms ng Diyos. Hindi mo sa terms. Tama ba? Naalala ko tuloy yung pangyayari sa aming mag-asawa. Matagal-tagal na to. Minsan, yung asawa ko, bigla sabi, sweetheart, nainis ako kagad. Nainis ako. Ano ba? Huwag ng ganyan. Tumahimik na. Alam niyo, nakakatakot ang babaeng tumatahimik, ha? Di umakyat na. Pero para kunwari wala nangyayari, nagpa-plancha na siyang ganyan. Pa-plancha siya. Tapos nagbukas ako ng TV. Sita, tingnan mo, para kunwari, wala nangyari. Sinusubukan ko lang, para ano kaya to? Ano kaya nangyari? Ang problema,
filled with anger. Kaya hindi naman ako makalapit kasi namamlansya eh. Baka mamaya, ganyan, di ba? Tahimik lang. Hindi namamansin. Di lumapit na ako. Sabi ko, wala na. Tapos na mamalansya, lumapit na ako. Sabi ko, sweetheart, sorry na. Nako, pag filled with anger ka, para ka rin filled with the Holy Spirit. Nagsasalta ka rin iba't ibang wika. Na hindi mo maintindihan, siya lang nakakaintindi. Diba? So, wala akong, patay. Di ba? Kumbaga, kung tayo may kasalanan, ang tendency natin, ano ka ba? Humingi na ako ng tawad eh. Ano pa gusto mo? Minsan ganun pa tayo, di ba? Hindi, tayo nakasala. Dapat pakinig tayo sa terms niya. Hindi niya ako pinapansin. So napilitan na ako. Anong kailangan kong gawin upang mapatawad mo? Diba? Sabi, talagang kinantahan ko talaga siya. Sabi niya, yan ang gusto ko. Maglinis ka sa sasakyan. Kasi siya naglilinis sa sasakyan eh. Bigla ako na ngayon maglilinis. Pwede ba akong tumanggi? Hindi. Kasi ako may kasalanan eh. So kailangan ko sumunod doon sa kondisyon niya. Tama ba? Alam niyo, maraming ganyan, humingi ng tawad. Sila pa rin ang gusto masunod eh. Patawarin mo na, anak, sorry ha. Kaya, gawin mo na to. Siya pa nag-utos. Siga. Di ba? Ganyan ang ginagawa ng mga tatay na hindi nag-iisip eh. Kapareho ko. Ginagawa ko yan. Kaya, doon ko nare-realize, hindi ganoon. Pag humingi ang tawad, dapat makinig ka sa consequence niya. Hindi yung ikaw ang magdidikta ng dapat gawin. Tama? Okay, eto na. Ganon din si David. Nung naghingi siya ng tawad kay God, sinabi ni God, okay, David said to God, it is not I who commanded the count people indeed. Sorry. Ito na. Sabi niya, then the angel of the Lord commanded God to say to David that David should go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Ornan the Jebusite. Parang, David, sige. Papatawarin na kita, pero gumawa ka ng altar sa Ornan. No, ba't naman doon pa sa Ornan? Baka pwede naman dyan sa tabi na lang. Bibili pa ako ng lupa. Marami akong lupa, Lord. Walang ganon. You have to obey His instruction. Sabi niya, threshing floor of Ornan the Jebusite. So David went up as the word of God, which he spoke in the name of the Lord. Kasi sabi niya, doon ka pumunta. Kasi ito ang issue. When you ask for forgiveness, hindi pa pwede sabihin, hindi, okay na itong, dito ng reliyon namin, okay na to. Hindi yung reliyon mo magliligtas sa'yo, si Jesus. Because that is the way of God. It's not your way. It is God's way. Hindi mo sabihin, kasi kung tinan nyo mabuti kung hindi kailangan si Jesus, bakit pa niya kailangan mamatay sa cross? Bakit kailangan niya pang mabuhay ulit? Kung hindi natin kailangan si Jesus, kung kaya naman pala natin iligtas ang ating mga sarili, di sana, hindi niya kailangan mamatay. Think about it. Ganon tayo eh. Minsan gusto natin, Lord umattend na ako ng service. Patawarin mo na ako Okay na tayo. Peace. Anong sinasabi mo? Yung pag-attend mo ng service, baka balikan ka ni God. Huwag mo akong lukuhin, tulog ka kanina. Di ba? Sabihan ka lang ng Lord, nagpalamig ka lang Kala mo, hindi ko alam. Huwag ka nga ganyan. Di ba? Papunta ka pa lang, inaaway mo na nga asawa mo eh. Dahil late na kayo, ano. Diba? Buti na hindi ganun si God. Ako yun. Si God hindi ganun. Pero, Lord, nagbigay na ako ng tithes tigilan mo ako. Kulang nga yun eh. Di ba? Hindi mo, naintindihan ibig sabihin? Hindi yung paraan natin, yung paraan ng Diyos. Bakit importante yan? Bakit importante yan na yan ang pinagagawa ng Diyos? Kasi ang idea ng offering na yan po yung offering na kung saan yun ang dire-require ng Diyos. Sacrifice and meal offering you have not desired. My ears you have opened. Burnt offerings and offering you have not required. Then I said, behold, I come. In the scroll of the book, it is written of me. I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. The idea is not the burnt offerings. The idea is I will do your will. I will do what you want. And since this is what you require of me, I will bring it to you, O Lord. Kasi hindi mo kayang isave ang sarili mo. Somebody has to do it. Kaya sabi ni David, ako po yung may kasalanan, ako po yung shepherd eh. Yes, I know. But you yourself are not enough to pay off. Kaya somebody has to do it for you. Kaya nga, mayroong burnt offerings because without the shedding of blood, there is no remission of sin. Pero temporary lang yon. So tuloy tayo dito. Kaya ano sinasabi ni Lord? Sabi niya, then David, give me the site of the threshing floor that I may build on it at the altar of the Lord for the full price you shall give it to me, that the plague may be restrained from the people. Ano napansin nyo?
Kailangan niyang bumili, kailangan niyang magbayad, kailangan niyang gawin lahat ng dapat gawin ayon sa utos ng Diyos. Walang excuse. You obey. Maraming tao hindi sumusunod kay God kasi hindi naman kilala si God eh. Parang si Saulo. Si Saulo inutusan. Kaya hindi yung susundin yung konti, yung iba hindi na susundin. Walang ganon. Ito sabi ng Lord, Blessed are you, O the Lord. I have carried out the command of the Lord. Kasi inutusan ni Lord si Saulo na lupigin ang mga Amalekita. Kasi ang Amalekita, mga violenting tao yan. Mga violent sila, they kill people. Kaya sabi ng Lord, judge them. Destroy all of them. Now, sabi ganon. And then Samuel said to Saul, wait, let me tell you what the Lord said to me last night. And he said to him, speak. And Samuel said, is it not true that you were little in your own eyes? You were made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed you king over Israel. Ano siya sabi ni Samuel? Gusto kong paalala sa iyo that everything you are now is all by the grace of God. Wala tayong pagmamalaki. Kahit sino sa atin dito ngayon, kung ano man ang superstition at sa buhay, ano man ang meron tayo, hindi yan galing sa galing natin. Grace ni God dyan sa atin. Nakuha niyo, bakit ko nasabi? Kung nung sanggol ka pa lang, pwede ka naman mamatay na eh. But by the grace of God, inalagaan ka ng Lord sa pamamagitan ng iyong mga magulang. And you grew. Yung iba sa atin, wala pa nga magulang. Nagbigay pa siya na mag-aampon para sa atin. Nakuha? Lahat yung grace ng Diyos. Yung iba, tinukso lang sa eskwela, hindi na nakatagal. Naalala ko yung anak ko, umuwi. Sabi niya, Papa, ayoko nang pumasok. Bakit? Tinutukso nila ako. Ha? Bakit anong? Huwag kang mag-alala. Lahat tayo natutukso. Kinento ko na sa akin sarili. Sabi niya, Papa, ikaw, anong tukso sa'yo? Pogi. Tayo, nasumama na naman ang loob ninyo. Sabi ko, lahat tayo tinutukso. Di ba? Tinanong ko siya, ano ba tukso sa'yo? Kalbo ka daw. Anak, hindi ikaw ang tinutukso. Ako. Pumasok ka na. Wala yan. Dito lang yan. Huwag mo intindihin yan. Di ba? Hindi ako nakakalbo. Nag-gain ako ng face. Ayos ba yan? At yung face ko, hindi na lang sa harap, meron din sa likod. Now, balik tayo dito. Ay, naman, dami laway naman yan. Grabe naman yan. So, ito na. So, then the Lord sent you on a mission and said, go, utterly destroy the sinners of the Amalekites, fight against them until they are exterminated. Yun ang utos ng Diyos. Alam nyo, and then why then did you not obey the voice of the Lord, but trust upon the spoil and did what was evil in the sight of the Lord? Tingnan nyo ha, hindi niya lahat ginawa. Ang ginawa niya, then Saul said to Samuel, I did obey the voice of the Lord. Nag-excuse pa. Sabi niya, and went on the mission on which the Lord sent me. And I brought back Agag, the king of Amalek, and I've utterly destroyed the Amalekites. Hindi ko lang pinatay si Agag. At saka yung mga atupa, hindi ko pinatay. Bakit? But the people took some of the spoil of sheep. Sabi niya po, spoil, sheep and oxen, the choices of the things devoted to destruction. Dapat sisirain na yan eh. But we will use it to sacrifice to the Lord your God at Gilgal. Nag-excuse pa. Hindi namin pinatay. Kasi sayang, i-offer na lang natin kay Lord. Alam niyo, inutos niya, sirain lahat. Alam mo naman eh, devoted to destruction eh. Ba't hindi mo sinira? Nakuha nyo? Maraming ganyan sa atin, hindi na, Lord, give up na ako na siya, pero, lang kami, friends. Tsaka lang, hindi ko tinatanggal yung IP address. Kasi, sayang. Hindi ko na pinanonood, hindi ko na tinitignan talaga, Lord, hindi ko na tinitignan. Yung mga porn sites, hindi ko na tinitignan. Nandyan lang yan. Pero hindi, sabi Lord, flee from immorality. Takbo ka na. Minsan mag-boyfriend, Lord, hindi, kiss lang naman eh. Wala naman yun. Nag-excuse pa tayo, tumigil ka. Hindi yun kiss. It's a kiss of death. Bakit? Last yan eh. It's a point of no return. Paulit-ulit na lang, una, kamay lang muna. So, akbay, hindi ka na makakalabas na hindi ka nakakabay. Sunod kiss, hindi ka na makakalagpas na hindi nakikiss. Tapos sunod kung saan ka naaabot. And you keep on excusing yourself to the Lord. Huwag na. Stop it. Nakuha ninyo? Stop it. Ganun sa kalandi. Para naman kay Lord, dinadala ko siya kay Lord eh. Sinesharean ko siyang gospel. Hindi siya Christian, pero sinesharean ko siya. Malay mo maging born again. Sabi Lord, ano pinagsasabi mo? Hindi ikaw ang magbo-born again sa kanya, ako lang. Meron bang nagpanganak, ikaw ang nag-design? Ako lang ang pwede niyan. Nakuha niyo po?
Don't try to manipulate. Basta sundin mo lang yung sinasabi ko sa'yo, pwede? Sundin mo lang. Now, eto na. And Samuel said, has the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifices in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. Hindi hinahanap ng Diyos yung sacrifice mo. Sumunod ka. And to heed the fat of rams. Now, sabi niya gano'n, remember, rebellion is the sin of divination. Yung hindi ka sumunod, para ka rin mangkukulam. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang maging mangkukulam? Gusto mo bang tawagin kang mangkukulam? Oh, ayaw mo pala eh. Alam mo ba yung rebellion na hindi pagsunod sa Diyos, mangkukulam din? Pareho lang? Oh, sunod pa. Is as iniquity and idolatry. Insubordination, hindi pagsunod. Insubordination is an iniquity and idolatry. Sumasamba ka lang din sa Diyos-Diyosan pag insubordinate ka, hindi ka nakikinig, hindi ka sumusunod sa pinag-uutos sa'yo. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Ang sakit, no? Kaya sabi nga ni A.W. Tozer, alam niyo bakit ang marami sa atin magulo at laging naghahanap kung ano pong papantay magpo-progress? Sabi niya, kasi hindi pa tayo dumating na isuko na natin ang lahat ng ating parang desisyon para sa ating sarili. We are still giving some of the orders, tayo pa rin nag-uutos, and we are still interfering with God's working within us. And remember this, wala hong totoong pananampalatayang walang pagsunod sa Diyos. Si A.W. Tozer nagsabi, the Bible recognizes no faith that does not lead to obedience, nor does it recognizes any obedience that does not spring from faith. The two are on opposite sides of the same coin. Kung nananampalataya ka kay God, susunod ka kay God. Tama ba? Okay tayo? Susunod ka kay God. Bakit mo siya susuwayin? Then, kaya sabi ng Lord, if you want to love God, indeed, not only in words, ano sabi ni God? He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Now, mga kapatid, gaano ka kaseryoso na alamin ang kagustuhan ng Diyos? Ilan sa inyo, binabasa niyo yung salita ng Panginoon, yung Bible? As in, hindi niyo lang binabasa, inaaral niyo talaga. Araw-araw lang. Tingnan ko lang. Ayan. Yung hindi. Tingnan ko lang kamay. Hindi para mapahiya kayo. Walang ganon. Gusto ko lang makita. Yung hindi. Taas kayo kamay. Okay. Yung hindi nagtataas sa kamay, ano ba problema nyo? Hindi nyo ba naintindihan yung sinasabi ko? What? Diba? Again, hindi sa pinapahiya ko kayo. If we are truly serious, kasi isipin nyo naman, sandali lang buhay natin dito sa lupa. Pag-isipan nyo mabuti. And we don't want to waste our time. Pag-isipan nyo, noon, parang nung kinakanta nga yung bless the Lord, oh my soul, di ba? Parang, o nga, no, pagtanda ko kaya, wala na akong lakas. Kakanta pa rin ba ako sa Panginoon Diyos ng papuri? Yung boses ko kaya, kakanta pa rin pa kaya ako? Noon, di ba, kung baka makakanta tayo, talagang, ngayon, ang hirap ng gawin. Bakit? Tumatanda ka na rin eh. Naku tas, kailan pa? Pag-isipan niyo mabuti. Kaya nga, at hindi nyo kami pwedeng sabihin malakas tayo ngayon. Kasi meron po akong kausap 2 weeks ago. Ang lakas-lakas. Ayon sa kanyang annual physical exam, okay, panalo. Kamakailan lang nag-text sa akin, patay na. Nag-text pa nung patay na. Hindi, joke lang. Nagkamag-anak ang nag-text. Bigla ako nagulat, napaisip ako, sabi ko, Lord, ganun lang yon. Ang kisig ng katawan, ang ganda ng pangatawan, pero in a short while, patay. Ang tanong sa amin, ngayon tatanungin tayo ng Lord, mahal mo ba talaga ako? Hindi natin alam kung anong kagustuhan niya. And wala na tayong excuse. Alam niyo, meron isang mama, hindi makapagbasa ng Bible kasi bulag siya. Ang problema, yung kanyang dahil tinamaan siya ng granada, hindi niya rin ma-feel yung braille. Alam niyo, iyak siya ng iyak sa Lord. Sabi niya, Lord, paano ko po malalaman ng salita ninyo? Paano magbabasa? Sa aking iyak nga, napayuko siyang ganyan. Sumabit yung dila niya sa braille. Sabi niya, napifeel ko yung braille. Binasa niya yung Bible sa pamamagitan ng kanyang dila. Kaya subukan niyong basahin yung Bible niya ngayon. Hindi kayo magdedare, basang-basa. Pero ganun siya kaseryoso. Ganun siya kaseryoso. At pagharap natin sa Panginoon Diyos, huwag niyong sabihin, hindi po kasi ako nagbabasa eh. Harapin mo yung batang sinasabi ko sa yung ginamit ang dila para magbasa.
wala kang excuse. Nakuha natin? Kaya, ang panghuli is worship. Worship. Bakit worship? Now, listen to this. Ang worship, ang ganda-ganda ng definition binigay ni Pastor Peter. Sabi niya, our proper response to who God is. What He has done in the past and what He will do in the future. Ano bang tingin natin talaga sa Diyos? To many of us, we don't really know how big and how great our God is. Lagi natin sinasabi, our God, how great is our God. Pero in reality, talaga ba siyang dakila sa atin? Yun ang pag-isipan niyo mabuti. Talaga ba siyang dakila sa atin? Now, tingnan niyo po. Tingnan niyo si David. Amazed na amazed ako kay David. Sabi ni David, "Oh man," said to David, "take it for yourself." Sabi, hari ka eh. Dumating yung hari. Hindi, kunin mo na to. Libre. Do what is good in His sight. See, I will give the oxen for burnt offerings and the threshing sledges for wood and the wheat for the grain offering. I will give it all. Sa'yo na lahat. Wala kang babayaran. I will provide everything. Alam niyo, grabe yung David. Sabi niya, teka, hindi. Sabi ni David kay Ornan, no. I will surely buy it for the full price. I will take what is yours for the Lord and offer a burnt offerings which cost me nothing. And David gave Ornan 600 shekels of gold by weight of the scythe. Sobrang willing siya to pay everything. Kumbaga, narinig niyo na yung mga kantang to. Ito yung kanta niya. Sabi, I will not give you anything that cost me nothing. Di ba? Lord, I will not give God anything that cost me nothing. Minsan, alam niyo, pagdating sa Diyos, tinitipid natin ng Diyos. Gusto natin, hindi ako pupunta dyan sa seminar na may bayad pala yan. Wag na lang. If you will grow in the Lord, kahit ano pang seminar na yan, naalala ko, even God provides for that. Pumupunta ako sa US para mag-seminar just to learn and to grow in my relationship with God. I would buy books so that I would read, so that I would learn to grow in my relationship with God. Kaya noon sinasabi ng asawa ko, ano ba, ang dami-dami mo ng libro. Bakit mo kailangan bumili ng ganyan? Hindi issue sa akin. Ang gusto ko mag-grow ako in my relationship with the Lord. Kasi hindi ko naman solo ang kaalaman eh. I'm not the only one anointed by Jesus. Ibig sabihin, maraming mga authors, God anointed them. So that I would also understand how they think. So that I would know the world, how they think. Diba? I want to grow. Nagkakaintindihan? Wag na wag natin titipirin ng Diyos. Kaya iba, hindi ko siya nilalahat. May mga nag-o-online, ayaw na kasi maggastos ng pamasahe eh. Wag, hindi natin tinitipid ang Diyos. Ang issue natin, since the Lord provides for me, I will be willing to give what is worthy of God. Amen? Hindi issue yung kaya Lord, bibigay ko to sa iyo. Kaya nga tinan nyo, kahit nung last day na ni David, tinan nyo naman si David. Advance natin kami, both riches and honor come from you. Kaya naman, Lord, hindi ako magtitipid sa iyo kasi lahat naman ng yaman galing sa iyo eh. Look at how he looks at God. You rule over all, and in your hands is power, might, and it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. That's ano pa sinasabi niya? But who am I? Who are my people that we should be able to offer as generously as this? Kahit na nakapagbigay kami, Panginoon, sino naman kami? For all things come from you, and from your hand we have given you, for we are sojourners. Ang totoo niya, squatter lang kami dito, nakikitira lang kami rito. And tenants, as all our fathers were. Our days on the earth are like a shadow, and there is no hope. Wala na kaming pag-asa, O God, and yet you gave us hope. You gave us a sense of meaning. You gave us life, a worthy cause. Sabi niya, kaya naman, O Lord, our God, all this abundance that we have provided to build you a house for your holy name, it is from your hand, and all is yours. Kaya gano'n na lang yung pagsamba niya sa Panginoon Diyos. Walang pagtitipid. He will give everything to God. Hindi niya inisip, Lord, gastos to, sayang to. Walang gano'n. Naalala ko kahit nung kaming mga, bago pala ako sa pagpapastor, maniwala kayo, naglalakad kami, pupunta lang mag-attend ng seminar. Kakain kami, titipirin namin para makabili lang kami ng aklat. Bakit? Kasi nga, Lord, we want to follow you. And maraming nagsasabi, hirap kami sa buhay. Hindi totoo yan. Ang tanong, sino ang nakikita mong mangangalaga sa'yo? Hello? Nasusundan po. Hindi ko minamalit ang ibang pastor. Sinasabi ko lang, dumaan din kami dyan. Naalala ko, nagmi-ministeryo ako sa Hala-Hala, naglalakad ako. Kasi noon, pangit pa yun, mga bato yun. Yung sapatos ko, tawa na ng tawa. Tawa ng tawa. Sabi, tumahimik ka naman dyan, mapapaya ako. At meron pang pagkakataon, nagsasalta akong ganyan, may lasing.
humawak ng bato, tumigil ka na, sabi gano'n. Sabi ko, Panginoon Diyos, habang nagsasalta ako, pag ako tinamaan ako dito, patay ako, Lord. Lord, iligtas mo ako. Kasi pag di niya ako tinamaan, patay siya. Sabi ko, baka bumalik ako sa masama akong pag-uugali. Di ba? Buti na lang ang Diyos kumasagot. Talaga ang biyaya lang ng Diyos. Umupo yung may hawak na ng bato, umupo, nakinig. At pagkatapos ng service, umiiyak, tinanggap si Jesus. Grabe ang Diyos. Meron naman sabi ng Lord, nasa jeep na ako. Nakasakay na ako. Sabi ng Lord, tapos nagkakagulo sa isang lugar. Bumaba ka. Lord, ano bang gagawin ko? Doon ako bababa. Bumaba ka. Tulungan mo yung mamang nagwawala. Nag-aarimentado, may hawak na patalim. Ay, ganyan. Kilala ko naman yung mama. Panginoon Diyos, talaga ako ba talaga? Di ba, alin na Lord, ikaw siniglilikuran ko dito. Sabi ko, Mama, hindi ko na sabi natin ang pangalan niya, Mang Renato. Mang Renato. Ayan. Ako, Mang Renato. Mahal ka ni Jesus. Anong mahal ni Jesus ko? Mahal na mahal ka ni Jesus. Bigla ako siya niyakap. Talagang buti lang. Pagyakap ko sa kanya, sobrang mahal ka ni Jesus. Ganun ba? Binitawan. Kasi nayakap ko na siya eh. Ako, mahal na mahal ka ni Jesus, ba't ka ba nagwawala? Kasi galit ang asawa ko sa akin, galit mga anak ko sa akin, palit lang. Minsan nagagalit talaga siya sa atin dahil mali-maling ginagawa natin. Pero si God, mahal tayo, namatay siya para sa atin. Ganun ba? Ano gagawin ko? Tanggapin mo siya ngayon. Nilagay niya yung noo niya sa noo ko. Sabi niya, pag-pray mo ako. Nag-pray, umiyak sa Panginoon. Tinanggap ang Lord. Kaya sabi ko nga, amazed ako. Lahat ng yun, grace lang ni God. Hindi naman tayo yun eh. Nakuha niyo po? Kaya huwag tayong matatakot. Kaya everything is yours, Lord. Everything. Kaya wala na kaming ipagmamalaki sa'yo. Now, with all my ability, I have provided for the house of my God the gold for the things of gold, and the silver for the things of silver, and the bronze for the things of bronze, the iron. At grabe o lahat, binigay niya na. And sabi niya, more in my delight in the house of my God, the treasure I have of gold, silver, I give to the house of my God over and above all that I've already provided. Namely, 3,000 talents of gold and the gold of Ophir and 7,000 talents of refined silver to overlay walls of the buildings. Kaya hindi yung Lord, dapat ito ginagawa mo sa akin. Hindi. Ito Lord ang karapat-dapat sa inyo. Ang papuri. At yung pinakamaganda, yung mismong kung saan yung altar na binili ni David, diyan tinayo ang templo. Then Solomon began to build the house of the Lord in Jerusalem on Mount Moriah, where the Lord had appeared to his father David, at the place that David had prepared on the threshing floor of Ornan, the Jebusites. Yung bagay na kung saan marami ang nasaktan dahil sa kanyang pagkakamali, yun din ang bagay na kinasangkapan ng Diyos para dakilain ang kanyang pangalan. Kaya mga kapatid, you may have failed God several times. You may think, sobrang kapalpakan ko. Hindi mo kailangan malugmok. Bumangon ka ulit. The Lord is holding you up. Bakit? God can turn your mess into a message. Naintindihan? Your testings to be a testimony. Your scar to be a privilege to honor the bright morning star. Marami tayong sugat. And I praise the Lord. I went through that. Ang dami kong pagkakamali sa buhay. But God is still using that same mistake to honor His name. Hindi ko makwento lahat sa inyo. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na yung pagkakataong maglingkod sa Kanya, hindi dahil sa ako'y magaling o perfect, kundi dahil ang Diyos ay mabuti at super galing. Naintindihan niyo po? Narinig niyo naman siguro kung bakit Bong ang pangalan ko. Ang tawag ng tatay ko sa akin, Bobong. Kasi ang totoo kong pangalan ay Rito Jr. Alam niyo naman tatay pa nakitang anak cute, Gino Jr. Hindi niya alam nagbabago pala yung mukha bandang huli. So tinawag niya akong Bobong kasi Bobong daw akong saking. Sa aming magkakapatid, ako yung parang bobo sa amin. Pero sa awa ng Diyos, nung nakilala ko si Jesus, tinanggal ko yung ginawa kong Bong. Malakas ang dating. Bong! Parating na ang hari. Bong! Ito na ang mensahe ng kaharian mula sa Diyos. Bong! Kaya sabi ng Panginoon, you can turn your mess into a message. Because God is faithful in forgiving us and making us fail upward. Hindi tayo kailangan malaglag pababa. Our God can lift us up. Kaya pwede tayong malaglag pataas.
glorifying and honoring Jesus by learning how to repent, learning to obey, and learning to worship God with all of our heart, soul, and mind. Tayo pong lahat ay yumuko at bumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam ng totoo mong pinagdadaanan sa buhay. Maaring nasisimo mo, pwede pa ba ako magbago? Yes. Huwag kang magsasawa, huwag kang mapapagod bumangon. Kung ilang beses kang madapa, ganun din beses kang tumayo. Ang Diyos ang may hawak sa'yo. Pero matuto ka sa iyong pagkakamali. Alamin mo, Lord, saan ba ako mali at dapat ko ituwid? Saan ako dapat mag-improve? Kaya nga, it's like 2 steps forward o 3 steps forward, 2 steps back. Kung umatras ka man ng isa, abanti ka pa ulit ng dalawa. Huwag kang susuko, huwag mong talikuran si God. Alam nyo, lagi ka lang, si Lord, sinusundan ka kahit nakatalikod ka. Nang sa ganon, sa sandaling balik, bumaling ka ng tingin at bumalik ka sa direksyon kung nasan si Lord. Nandun lang siya sa harapan mo, waiting for you. Don't wait for tomorrow might be too late. Ngayon na. Huwag mo hintayin bukas. Today is a day of salvation. Today is a day where God wants you to start all over again. For anyone who comes to Jesus, anyone who unite with Jesus, He is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. And just in case you've been with the Lord for a long time and you keep on falling, ano sabi ni Paul? Forget what lies behind, but look forward to what lies ahead. Friends, God loves you so much. He wants you to be with Him. Aminin mong hirap na hirap ka na sa ginagawa mo. Aminin mong hirap na hirap ka na continuing and doing, you know what is displeasing to God. Bitawan mo na yan. Masakit, siyempre. Whatever is causing you to sin, your right hand, cut it off. Masakit, siyempre. Pero gusto mo, dahan-dahan, palagari, o isang tigpasan na lang, isang sakitan na lang. But God will also help you to overcome the pain by His grace, because it was Jesus Christ who took all the pain of the consequences of our sins. Na sinigaw niyang, my God, why hast thou forsaken me? Kapatid, God is waiting. Kung ikaw yung kinakausap ng Diyos and somehow your heart is troubled, bakit hindi mo aminin kay God, Lord, ako po yun. I need you. Yes, taas mo kamay mo. Be humble. Be humble before God. Lord, ako po yun. Patawarin ninyo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Na huwag ako matakot sa iyo. Kung may takot man ako sa iyo, takot ng paggalang. Takot ng kadakilaan mo. Pero Panginoon Diyos, dahil sa pag-ibig mo, wala ako ibang tatakbuhan kundi kayo. Thank you, Jesus. Yes. Habang nakataas ang iyong mga kamay, sabi mo sa Lord, Lord, sinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Kapatid, bawat isa sa atin, isuko mo sa Panginoon ang hina mo, isuko mo sa Panginoon ang takot mo, isuko mo sa Panginoon ang mga pagkakamali mo. At sabi mo, Lord, tulungan mo ko na maibawi ko kung ano yung pagkakamali, kung saan ako magsisimula, kung ano dapat kong gawin. Tulungan mo, Panginoon, handa akong talikuran maging ang sarili kong reputasyon, alang-alang, Panginoon, sa kalwalatian ng iyong pangalan at ikakaayos ng aking buhay. Dahil alam kong hangad mong kami po ay mabuhay ayon sa kalooban ninyo na siyang mabuti at laging ganap para sa amin. Thank you, Jesus. Panginoon, nakikita mo mga kamay na nakataas na ito. Lord, you are hearing their cries and telling you, Lord our God, that they're surrendering their lives to you. They're surrendering their pains. They're surrendering their failures. They're surrendering, Father God, everything that, Lord God, that is not pleasing to you. And Father God, I pray that as you accept them, Lord God, as they are, help them also, Father God, to be willing to change, to become the person that God wants them to become, oh God. So I pray, Lord Jesus, move with your Holy Spirit, with the power of your Holy Spirit, Father God, to, Lord, to cover them and to fill them, that they will walk according to your will, according to your purposes, and according to your glory. And Father God, thank you na Panginoon Diyos, ang puso ninyo is always for our good. Ang puso ninyo is for us, Father God, to enjoy the blessings of eternity. At ma-enjoy, Panginoon Diyos, ang reality ninyo that you, God, are our greatest blessing. Lord, whom am I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Thank you, Lord God. Indeed, your nearness is my good. Thank you, Jesus. So, Father God,
I pray, Father God, for every family we represent, and allow all of us, Father God, to live a life glorifying to you, that whenever we fail, whenever we fall, we will keep loving you because your love remains the same yesterday, today, and forever. Thank you, God. We love you because you first loved us. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless us all. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula CCF Coms at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw. Maraming salamat po sa inyong mensahe patungkol sa Diyos at sa kanyang pagmamahal. For our question number 1, gusto naman talaga nating lahat ang mag-obey kay Lord. Pero nadadapa o nagpe-fail tayo. Meron bang ibang paraan para hindi tayo mag-fail sa pag-obey natin sa Panginoon? Ayan. Unang-una, kanina sa message ko naalala nyo, we are living in a broken world. And sometimes, yung broken world na yun, minsan talaga it brings us back to our fallenness. Pero ang bait lang ng Diyos kasi He promised us, nasabi sa Psalm 37, na hindi kailangan tayong masubsob kasi the Lord's hand is holding us up. So, anong kailangan natin gawin? Parang kang nagbabike. Kailangan ka nakatingin lagi kay Jesus, hindi doon sa hina mo at yung possibility to fall. Dapat ang isip mo, yung tingin ka lang kay Lord. Lord, ano yung pinagagawa mo? Yung tinuro natin na repentance, every time you discover or you realize na may mali kang ginagawa, balik ka na kagad kay God. Huwag mo nang patagalin. Repent and understand. At saan ka nagkamali? So that you would know where to start over again. Kung hindi mo alam kung saan ka mali, paano ka magsisimula ulit? Diba? Paano mo mai-deal kay God yung pagkakamali kung hindi mo alam? Diba? Sunod, wag mo na sisihin yung iba. Assume responsibility. You'll never win by blaming others. And finally, yun nga sabi natin kanina, is to be willing to accept yung consequence ng ating maling choices. Yes, of course, the Lord is always there to spare us kasi the Lord does not give us what we deserve, what our sin deserves. Yun ang ang bait ng Diyos, no? And yet, kung sakali man na mayroon pa rin consequence, then just be willing and also ask God to help you overcome those consequences. Ayun. Thank you, Pastor Bong. It takes humility po talaga, no? For our question number 2, dapat sana ay si David na lang ang pinarusahan ni Lord sa nagawa niyang kasalanan. Ngunit nadamay pa ang kadamihan. Bakit nga ba nadamay pa ang iba sa mga sarili nating kasalanan? Ayan. Na una-una sa lahat, si David hari. So obviously, kung ikaw ang leader, marami kang tatamaan. Whatever decision you make, apektado yung mga tao under you. Mga magulang, mga boss, kaya maingat tayo dapat. Bukod pa doon, we belong into one body. Whether we like it or not, hindi tayo nag-iisa. So whatever decision we make, apektado ang lahat. Every decision ay hindi private. Laging public yan. Because others will be affected. So yung sakit ng isa, sakit ng lahat. Kaya nga, di ba? Kaya weep with those who weep and rejoice with those who rejoice. Kaya importante na we are careful with what we are doing kasi maapektuhan ang buong katawan. Napakagandang sagot, Pastor Bong, at mga halimbawa. Salamat po. Para sa ating last question, paano natin malalaman kung ang repentance ng isang tao ay totoo at hindi lang remorse? Ayun, sabi nga ni John the Baptist, diba, sa Luke chapter 3, bear fruit with your repentance. May bunga kasi yung repentance Kasi yung remorse, ano lang yun nasaktan ka lang dahil parang hindi mo maisip na nagawa mo yung nagawa mo. Parang it's more on you. Nakasentro sa sarili mo. Pero ang repentance, nakafocus kay God. Nakatalikod ka kay God, bumalik ka kay God. Hindi mo siya pinaintulutan masunod, sinunod mo yung gusto mo, na-realize mo mali ka, balik ka kay God. Parang binabalik mo yung trono kay God, binabalik yung rulership kay God. So alam mong repentance kasi alam mong binabalik mo yung desisyon at yung kapangyarihan sa Diyos. Di ba? Bumabalik ka sa Diyos. Kaya merong reconciliation ng relationship sa Lord. Hindi lang yan parang, nagkamali ako, may consequence to, ayoko ng consequence. Hindi, nagkamali ako.
nagkasala ako sa Diyos. Kaya alam mong yun ang repentance. Kaya may admission ng pagkakamali, may assumption ng responsibility, at may acceptance ng consequence. At higit sa lahat, may pagkakaunawa na nalayo ka sa Diyos that you want to be with God again. Ayun. Talagang it's all about God, no, Amen. Pastor? Amen. Salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CSEF Sunday Fast Track. God bless. Praise God.